Kaya yan ang ating topic for tonight. Sana ngayon kami ay malaki na upang makatulong sa iglesia. Kami ay mag-aaral ng katwiran ni Cristo at kami ay mamumuhuli ng mga tao. Ayan. Simulan natin. Etong topic natin, intro pa lang yan, boss. Di pa tayo nag-uumpisa. Nag-i-intro pa lang tayo. Inaanyayahan pa lang namin ng malikot na isip ng kagaya ni Elios sa ating pag-uusapan tonight. Na akala nyo madali akala mo nag-exit kang mag-isa, huy, maghunos dili ka, di tapak. Hindi ikaw lang ang nag-exit. Hindi kayong mag-asawa lang ang nag-exit. Dahil ang reality, may bit-bit kang kaluluwa sa pag-exit mo. Gets mo, boss? Yes, oo. At mas mabigat yung bitbit mo kesa sa'yo. Oo. Dahil yung ikaw sa sarili mo, baka kaya mo pa yun di ba? Yes, kayang-kaya yan. Kayang-kaya natin yan. Pero yung sa anak, mahirap yan. Mahirap yun, di ba? Kaya kapag exiter na po ang mga magulang, yung mga nakikinig ngayon at nagtitiyaga sa amin, hindi lang po kayong mag-isa ang naglalakbay for your information. Pati po ang inyong anak, isama nyo po sa biyahe. Hindi lang po kayong mag-asawa ang magbibiyahe. Dahil ang tunay pong pag-exit, hindi lang po yan pag-exit ninyo ng physical sa loob ng isang religion. Ang pag-exit po ninyo, yes, we understand, kasama po dyan ang emotional. We totally understand that. Na kayong mag-asawa, emotionally, kailangan mong i-exit. Physically, kailangan mo rin mag-exit. Pero, hindi lang po doon. Relational din ang pag-exit. Dahil meron kang damay. Ikukonsider mo, hindi lang po ang sarili mo. Dapat i-reconsider mo rin yung mga taong nakapaligid sa'yo, lalo na meron kang inakay. Yes, maaari ikaw, healed na. Yes, maaari ikaw, naka-move forward ka na. Maaari ikaw sa sarili mo, okay ka na. Hindi ka na masyadong apektado. Pero, ang tanong, yung anak nyo. Ang tanong, yung mga paslit nyo. Baka nag-uumpisa pa lang silang masaktan. Baka ngayon pa lang nila nararanasan yung dapat nilang maranasan. Dahil nag-exit ka na. Dahil ikaw, nandiyan ka sa loob ng bahay mo, yung mga anak mo nasa school. Hindi mo nakikita na bubuli sila dahil exiter ang mga magulang. Maaari, ikaw healed na. Pero itong mga bata na to, akala mo walang sugat? May exit dilemma ka bilang isang padre di pamilya? Huwag mong kalilimutan, ang anak mo maaaring may exit dilemma rin. Nagkakaroon kasi siya ng identity confusion sa sarili niya. So, ano na ako ngayon? Kung di na magre-religion si mami, ano na po ako ngayon? Sabi ko nga sa'yo, pag nagtanong sa isang sheet ng paper, religion, ano na ilalagay ko? Ano na ako ngayon? So, what's next? So, ano ba? Akala ko bawal lang Jollibee. So, ba't kumakain si mami ng Jollibee? Sabi niya, pag kumain ng Jollibee, may impyerno. Ba't kumakain sila? Di ba malulungkot ang anak mo dahil kumakain ka ng Jollibee? Paano mo ngayon i-reverse yung nasa isip ng anak mo na ang pagkain ng Jollibee, mangangahulugan sa'yo ng impyerno? Di ba maaring malungkot ang anak mo dahil mapupunta sa impyerno mga magulang niya? Paano mo ngayon riritukihin yung ganong klase ng kaisipan? Paano mo papaliwanag yon? Paririnig mo ba yung explanation ng Muslim na in-interview ni Kaadel? Paano niya marirealize yun? Paano niya matututunan yon? Paano mo papaliwanag ang lahat ng confusion sa iyong anak? Ayan. Nagigets mo, boss? Yes, oo. At habang pinakikinggan ko nga, lalo ko nasasabi sa sarili ko, oo nga, hindi ito isang simpleng usapan lang. At ang isa pang masaklap riyan, tol, yung moral anchor. Kasi yung moral ng iyong mga anak, nakaangkla yun sa mga magulang nila Nakaangkla yun sa mami niya, sa daddy niya. So, tendencies, sinasabi lang natin, possibility, yung moral anchor na yun, maaaring baka yun masira or maaaring yun mawala. Maaari. Bakit?
Kasi yung tiwala nila sa'yo, tiwala ng mga anak mo sa mga magulang nila, eto yun eh. Tiwalang-tiwala ka dun sa desisyon ng magulang mo. Pero, mami at daddy, sure na sure kayo. Tapos, sabi nyo ngayon, sure na sure kayo na kulto MCCI. Sure na sure kayo na denggoy lang tayo. So, ano ba talaga yung sure na sure nyo? O baka mamaya, sabi nyo, sure na sure, hindi totoo MCGI. Inaya mo kong mag-religion sa bagong religion. Ang sasabihin mo sa akin, mami, eto talaga anak, sure na sure tayo rito. Palagay mo, ano epekto nun sa bata? Palagay mo, yung moral anchor na dapat naka-angkla sa'yo. Palagay mo, yung tiwala ng bata, buo pa kaya? Well, siguro, no? Depende, no? Depende. Pero meron siyang malaking possibility na hindi ganun kabuo kagaya ng dati. Kasi, sabi nyo, totoo si Bes, totoo si Brother Eli. Tapos ngayon, galit na galit kayo kay Brother Eli. Pinapalo nyo pa nga ako pagka di ako dumadalo ng pagkakatipon. Ngayon, ayaw nyo akong padaluhin ng pagkakatipon. So, yung dating tiwala, parang, teka lang, ano ba talaga? Ang gulo, pati bata, naaapektuhan. Yan. Diyan sa mga punto na yan, dapat magkaroon tayo ng malalim na pag-reconsider para mapaliwanagan yung ating mga anak. At walang mas mahirap paliwanagan kundi yung batang sinabihan mong, anak, eto totoo. Ang hirap yata ang paliwanagan ng ganun. Biruin mo, minulat mo yung anak mo doon sa katotohanan, anak, eto ang totoong religion. Mamatay man kami ng daddy mo, mamatay man kami na mga parents mo, wag kayong hihiwalay sa religion na to. Tapos ngayon, nasasabihin ng parents mo, anak, hindi yan ang totoong religion. Ano yun? Ano sasabihin ng anak mo sa'yo? Well, siguro, no, logics, no, sasabihin ko na lang sa kanya, anak, may papanood ako sa yung movie. Alam mo yung Forrest Gump? Na life is like a box of chocolates. You'll never know what you're gonna get. So parang ganun ang situation talaga eh. Ayan. Diyan ngayon papasok, boss, yung ating usapan. Diyan ngayon papasok kung saan natin dadalin ang usapan para sa ating mga anak. Hindi kasi sapat ang tahimik ka lang. Baka yung anak mo, unti-unti nang parang nauupos na kandila sa mga tanong na hindi mo sinasagot. Dapat, sagutin mo yung tanong ng mga anak mo. Dapat sagutin mo, ungkatin mo yung mga possible questions na bumabangon sa mga anak mo dahil mostly, or hindi man lahat, ang mga bata hindi vocal yan kaagad-agad eh. Di ba ganun yun, ano? Yes, oo. Normally, ang mga bata, lalo na pag introvert ang bata, kinikim-kim. Ayan. Kaya dapat, minsan, yung pag-exit, gamitin mo na entry naman ng anak mo. Yan. Nagkakaroon ng background. May batang umiiyak. Naririnig mo ba? Yes, oo. Actually, kasabay yata ng anak ko, umiiyak din yung ako. Ayan. Kaya wag mong iiwanan ang iyong anak, sa kanyang pag-iisa, sa landas na yan. Ngayon, tumbukin natin, Brother Ilyos. Tumbukin natin itong episode natin tonight. So, what now? What's the next chapter? Let's try to break it down, ika nga, Kung closet pa po kayo, eto, i-breakdown muna natin. Kung closet ka, kasi merong closet pa na exiter, di ba? Yung exit na siya, pero closet. Paliwanag mo nga sa kanila ibig sabihin nun, Brad Ilyos. Yes, oo. Ganun ako nung una, no? Na, kumbaga, spiritually, tsaka mentally, no? Exit na ako. Pero, hindi, kumbaga, may pagka-closet kasi dumadalo pa ako. So, bakit? Kasi meron pa akong mga ingatan at kinukonsider. Ayun. I-breakdown muna natin. Meron kasing ganun and that's a reality. Ito, nangyayari to. Kung closet pa po kayo, and then meron kayong inire-reconsider na ayaw nyo pang lumabas. And that's okay. Okay? Walang kahit sino man na magsasabi sa inyo na, hey, anong ginagawa nyo? Pabira naman kayo. O pagka-exit, exit na. Hindi, walang ganun. Walang ganun. Ba't kailangan mong puwersahin yung isang exiter na closet na mag-exit na? Niloloko nyo lang ang sarili nyo. Meron ako nakikitang ganun eh.
Tama bang sabihin yun? Parang hindi yata tama yun, di ba, Bradelios, ano? Kasi kailangan talaga maintindihan mo na may spectrum din yan. Oh, may spectrum yan eh. So, hindi como applicable sa'yo, applicable na sa iba. Kasi kayo po ang nakakaalam kung ano yung mabuti para sa inyo. Kasi kayo ang nakakaalam kung ano yung pros and cons, di ba, ng inyong current situation right now. Maari meron kayong inire-reconsider. Kaya, sa ganitong sitwasyon, the decision is yours. But, try to think of this. Palagay mo, Bradelios, yung isang closet na pamilya, no, yung mag-asawa, maaring meron kasing nire-reconsider, kaya hindi pa yan umaalis di ba? Palagay mo, kung ikaw ang tatanungin, tinanong ko to dun sa isa kayo kako dumadalo pa, no, dahil ayaw nyo pang malantad kayo. Isinasama nyo ba yung anak nyo sa pagkakatipon? Kung ikaw ang tatanungin ko, Brad Elios, bigyan mo lang ako ng isang kunyari na sagot. Kunyari may anak kang dumadalo sa KNC and then mag-asawa kayong closet. Ano palagay mo? Papadaluhin mo pa sila sa pagkakatipon o hindi? Magtitimbang tayo Malaki ang possibility yung padalawin ko siya. Bakit? Dahil ako'y nagpe-pretend na as a closet kasi baka magduda sila pag di ko pinadalo yung anak ko. Yon. At yan talaga yung isang very basic, normal na sagot ng mga closet na nag-e-exit sa MCGI. Yung meron kang safety keeping, kumbaga parang peace keeping. Para hindi nila mahalata sa lokal at para hindi sila magduda sa inyong mag-asawa. Kasi pagka biglang lagi niyong sinasama anak niyo sa KNC, tapos hindi mo na sinasama nowadays, nakikita nila yung pagbabago, baka magduda sila Baka pwedeng panggalingan pa ng tanong di ba? Posibleng dyan pa mag-leak yung pagkakaroon nila ng suspecha sa inyo bilang mag-asawa di ba? Ganun, Yes, that's very possible. Oo. So, most likely, para wag na lang magkaroon ng ganong klase ng confusion, kumbaga, yung sumbong system, para proteksyonan mo na lang yung sarili mo to an internal investigation ng lokal ninyo, better yet, kunyari na lang, isama natin yung ating mga anak. Di ba? Kasi meron akong kilalang ganun sa US Silang mag-asawa, dumadalo. Pati yung kanilang mga anak, dumadalo. Ayun. Pero bakit nila ginagawa? Kasi ayaw nilang ma-check na sila is kumakalas na sa MCGI. And that kind of strategic move, okay yun. Bago kanila mahalata na ikaw nag-e-exit na totally. Kaya, okay lang yun. Di isama mo. After all, pag sinama mo naman yung KNC, they will enjoy their tropa, di ba? Masaya yung mga bata kasama yung KNC nila, nakapwa, di ba? Ganun, Elios, Yes, oo. Sanay sila, way of life Oo. Mag-i-enjoy sila ron. Kumbaga, kasama mo yung mga KNC, ilang weeks, ilang months, siguro naman di magtatagal. Kung kayo man po closet na, mahaba na yung isang taon. And after all, tumagal man yan sa KNC, na kasama ng mga kapwa nila, okay na rin. Why need the urgency na ihinto mo ang hindi nila kaagad na pagdalo, di ba? Ang tagal nilang dumadalo for so long a time, di ba? Exactly. Mahirap i-break yon kasi nakaprogram yun sa kanila Oo. So, ang mangyayari, okay lang. Sige, let them go. Kasi wala namang mawawala sa mga bata kung sakali mang sila ipadaluhin mo ng KNC Di ba? Kaya mo namang gamutin pa rin ang bata. Samantalang ikaw nagpaplano na mag-exit. It's okay. Kung ang inyong mga anak sinasama nyo po sa KNC, well, that's fine. That's okay. Wala pong masama ron. Dahil una, protection nyo yan para sa sarili nyo na mag-asawa, protection nyo na rin para sa inyong mga anak. Ano po? Ngayon, ano po pwedeng maging kasunod na senaryo kung sakaling isinasama mo ang mga anak mo? Anong possible grounds? Anong po pwede nating panganlungan? Okay lang yon dahil kailangan mong gradual lang. Hindi mo kailangan biglain. Kumbaga parang hindi pa kayo ready mag-asawa emotionally, maaaring ang mga anak mo hindi pa rin ready emotionally. Di ba ganun yan, boss? Yes, oo, I agree. Tamang-tama yun, no?
100%, no? Ikukonsidera mo rin siya. Kung ano ka, ikukonsidera mo siya mas lalo na ang bata. Oo. So, kailangan mo ng transition period. Ika nga, ano. Hindi abrupt na, wag na kayong dumalo. Okay yun. Magandang diskarte yun na binibigyan mo ng time yung mga anak mo para wag silang mabigla sa shift ng kanilang rorombuhin sa buhay. Ano? Yung nagkakaroon ka ng pagkakataon na, kumbaga, at ang tawag nila ron slow debriefing, kumbaga sa bahay. Kasi ang hirap kaya nun, yung binigla mo, palagay mo pagka binigla mong totally, hindi, wag ka nang dadalo mula bukas palagay mo, may impact yun sa bata, wala? Yes, oo. May impact yun. Possibility, no? Mentally disturbed. Kasi hindi niya na alam kung anong tama. Magtatanong siya sa sarili niya, bakit? Anong nangyari? Itong alam kong tama, itong tinuro mo sa akin tama, bakit hindi mo ko pinapadalo? Nagkakaroon ng cognitive dissonance. At yun ay nakakasira, no? Sa maayos na pag-iisip ng bata, imbes na naturalesa ang takbo ng kanyang pag-iisip, nagkakaroon siya ng mga malalalim na isipin na hindi niya dapat iniisip sa mura niyang edad. Yes, mentally disturbed, ano? Para bang halimbawa, Badillos, yung bang, yung bata, natutulog, Tapos bigla kayong lumipat ng bahay. Tapos, paggising ng anak mo, nasa ibang kwarto na siya. Iba na yung pintura, iba na yung mundo. Ay, pagising ng anak mo, ano kaya mararamdaman ng anak mo? Ay, ano yan, DK, meron akong personal experience yan. Nung nangyari sa akin yan, umiyak ako. Kasi yung familiarity, yung routine, yung nandun yung emotionally attached ako dun sa bahay na yung marami akong memories, lahat-lahat. So, ganun din. So, ang tendency, iiyak ka, malulungkot ka. Oo, yung bigla-bigla, Kaya, kung sakali man, di nyo po binibigla, that's fine, di ba? Kasi maganda yun yung inuunti-unti mo Kasi kumbaga, halimbawa, parang ganito, Elios, yung dating ang anak mo gumigising ng 5 o'clock ng madaling araw, sa halip na sabihin mong, anak, stop na yan, huwag ka nang manonood ng kahit na or yung paggising mo ng alas 5, stop mo na yan. Yung binigla mo ba, hindi ganon. Kumbaga, inuunti-unti mo siya halimbawa na okay lang. Halimbawa, regular siyang nanonood nung, anong tawag mo dun sa gabi na program? Iskap ba yun? Iskap? Di ko lang sure. Siguro parang mga prime time, ganyan. Na Hindi, yung routine. iskap, yung iskap, yung pinapanood nila sa UNTV. Hindi ka talaga dumadalo, no? Oo. Pero di ba? Kumbaga, nasanay yung bata, nasanay yung anak mo na nanonood nun. Okay lang yun. Kumbaga, halimbawa, hindi mo na siya pinanood at hindi mo na siya ginising. Dati ginigising mo pa siya, di ba? Pero, inuunti-unti mo na, kumbaga. Halimbawa, kapag Sunday, or pasalamat, or kung Sabado man yung pagkakatipon, anak, wala muna tayong, ngayon pagdalo sa pagkakatipon ano muna tayo ngayon, family time muna tayo ngayon. Pero mag-uusap-usap pa rin tayo about God, about love, about relationship. So, okay lang yun, di ba? Hindi yung abruptly at sinabi mo sa kanyang stop na tayo. Binabawasan mo yung exposure niya sa grupo. Pero pinapalitan mo ng, kumbaga, safety environment, pinapalitan mo ng nurturing experiences na bagong nararanasan ng bata. Na hindi niya namamalayan, naiiba na pala yung shift ng attention niya. Nagagets mo yun, boss? Yes, oo, napakaganda no. Just to reinforce yung sinasabi ni Logix, no. You have to deprogram your kid, no, without him or her noticing that she or he is being deprogrammed. So, kailangan i-deprogram mo siya nang hindi niya nalalaman na unti-unti pala siyang na-deprogram. Oo, Yun ang parang yung pinakamagandang paraan. parang Ilyos yung, alam mo yung bisikleta na merong training wheels? Oo, yung sa likod. Oo, yung sa likod, Oo, di ba? Yung parang ganun lang. Hindi mo agad tatanggalin yun. Di ba? Pabayaan mo siyang nandun. Hayaan mo siyang nandun pagka nakikita mo na medyo sanay na siya. O edi, unti-unti, dahan-dahan. O tanggalin mo yung isa, halimbawa, sa kanan, di ba? O tanggalin mo naman yung sa kaliwa. Ganun. Una,
hahawakan mo sa likod, di ba? Pagkatanggal yun, hahawakan mo na sa likod. And then, unti-unti mo nang bibitawan ngayon hanggang sa matuto na siya na mag-balance, hanggang sa makita mo na siya na mismo yung kusang bumibitaw dun sa hawak mo. Sa mga ganong klase ng situation, Brad Ilios, mararamdaman mo, pwede ko nang i-let go itong anak ko na to. So, inunti-unti mo, hindi mo binigla. Kasi maaaring may negative effect yung binigla mo kaagad yung bata. Paano ka ba dun? Oo, DK, logics, no? I completely agree. Isipin mo na lang yung sarili mo, ikaw nga, ayaw mo na bigla ka. Tapos yung anak mo, bibiglain mo. That's very, kumbaga, inhumane naman yon para sa anak mo. Parang hindi ka naman tatay o nanay nun. Oo, ang basis mo, yung sarili mo din, di ba? So, hindi kailangan basta-basta putulin mo kaagad. Pwede mo naman siyang akayin ng paunti-unti. Because, sabi nga natin nung nakaraan, yung healing, hindi po yan switch. Huwag kayong magkamali. Alam mo ba ibig sabihin doon, boss? Yung healing po, yung paghilom ng sugat sa pagkawala sa kulto, hindi po yan switch. Proseso po yan. Alam mo ba yung switch? Yung switch, pag sinwitch mo, palit ka agad di ba? Instant result. Instant result. Hindi po switch ang healing, mga kaditapak. Ang healing po, proseso po yan. At talagang pinagdadaanan yan, maging ng matanda at po pwedeng maging ang bata. Again, Brad Ilios, babalik po kami sa aming disclaimer. Ano po ang aming disclaimer? Kung sa tingin nyo po, hindi ito lapat sa inyong current situation, then as simple as i-reject nyo po itong ganitong klase ng statement na sinasabi namin sa inyo. That is absolutely okay. Kung hindi nyo kami paniwalaan, that's absolutely okay. Pero kung sa tingin nyo naman po beneficial ito, pakiramdam nyo lapat sa current status mo right now, then go ahead. But be cautious. Kasi buhay mo po yan. Buhay yan ng anak mo. Huwag mong iasa ang desisyon sa sinasabi ng iba. Ay, sinabi ni Ilios No. Huwag ang maging desisyon mo nang galing sa sinabi ng iba. Ikaw yan Ikaw ang may buhay. Ikaw ang may anak. Ang maging desisyon mo manggaling sa sarili mong disposisyon. Huwag mong iasa, sabi ni ganun sabi ni ganire. No. Dapat timbangin mo according sa konsyensya mo dahil ikaw ang nakakakita. Now, bigyan natin ng timbang. Kung mas makakabuti yung hindi mo paatinin yung mga anak. Kung palagay mo halimbawa is nakabuti ba or hindi yung pagpapadalo mo sa anak mo, timbangin natin yung part naman na paano naman kung hindi mo na paatinin ng anak mo? Ano nakikita mo namang epekto nun, Bradillo? Sa akin, mas malaki ang negative effect kasi mabibigla siya. We have to consider na yung bata o yung iyong anak ay nasa programming, no? Na pasok sa isang program at hindi ganun kadali na i-program siya. So it has to be done slowly. Ayan. So pag-usapan naman natin kasi yung una, ang pinag-uusapan natin, close it kayo pero pinapadalo nyo yung anak nyo. Okay. Ngayon naman, close it kayo pero ayaw nyong padaluhin ng anak nyo. So, anong possible implications nito? Ito lang po yan. Kung hindi naman mako-compromise kayong mag-asawa, na nahahalata na kayo nag-e-exit na, at palagay nyo naman na uubra na hindi na sila umattend ng KNC, then i-assess nyo pa rin po ang situation. Why? Kasi para yan sa kanila. Bakit? Kasi, ang ginagawa mo, kung hindi mo sila papa-attend na sa pagkakatipon sa KNC, protection mo yan sa kanila. Protection mo mentally sa mga anak mo. Kasi bata pa yan At ang bata, every doctrine, pwedeng mag-shape yan ng identity sa kanila ikaw na trauma ka na
So much for that. Gusto mo ba yung anak mo matrauma pa rin? Natrauma ka na eh. Isinasama mo pa rin yung anak mo. Hindi ba tendency, maaari yung anak mo matrauma din pagka totally nag-out kayo? Kaya, better yet, proteksyonan mo yung mental situation ng anak mo. Yung emotional situation ng anak mo, protektahan mo na samantalang maaga pa. Kasi yung mga ex-KNC kids, ganun ang label natin. Siguro, maaaring mag-suffer din yan sa religious trauma gaya mo. Maaaring magkaroon din yan ng guilt conditioning na ma-experience nila at maranasan. Yung cognitive dissonance na sinasabi natin na ikaw bilang isang matured, nararanasan mo, tendency pwede ring maranasan ng mga bata. Dahil kung alam mo bilang isang magulang na mali na yung turo, pinababayaan mo pa rin silang umattend dyan sa pagkakatipo nila sa KNC, remember, yung voluntary exposure na ginagawa mo may be a silent harm para sa mga anak mo. Maari hindi mo alam na mayroong nakaambang panganib in the long run pag patuloy mong pinagdadalo pa rin ang anak mo dahil alam mo na ngang mayroon ng sabit dyan sa religion na inalisan mo. Nagigess mo ba ako rin, boss? Yes, DK, I agree. Kumbaga parang sinasama mo pa rin yung bata, ay ang tendency niyan, bata yan eh. Ang tendency ng bata, makinig. Ang tendency ng bata, mag-absorb. Ang tendency ng bata, kung ano yung nakikita niya, maaari, dalhin niya yon sa kanya. Pero, maaari, in the long run, makaramdam siya ng conflict dahil yung itinuturo mo sa bahay, iba sa itinuturo ng KNC worker nila. Teka lang, sabi ng KNC worker namin, si Brother Eli ang sugo ng Diyos sa aming panahon. Saka si Brother Daniel. Bakit ang sinasabi ng nanay ko? Hindi talagang sugo ng Diyos si Eli Soriano. Naririnig sa inyong mag-asawa. Naririnig ng bata yon. So, which is which? Sino paniniwalaan ko? Nanay ko, tatay ko, o worker namin sa lokal? Ikaw ang bata, may confusion o wala? Meron siya. Pilit mong pinapadalo. The more na pinapadalo mo ng pinapadalo yung bata, the more na ang tendency makinig yan at mag-absorb. So, better, since confused na siya, ang gawin mo na lang siguro, give your children a break. Huwag mo nang dagdagan yung maraming iniisip ng anak mo. Dahil ang kasunod niyan, pag nag-exit kayo, teka lang, ito yung sinasabi ng KNC worker namin yung mga lumalabas ng dating daan o ng religion, mga aso at baboy. Di ang mga nanay ko pala, aso at baboy. Hindi na sana nila narinig yun kung hindi mo pa pinadalo. Nadagdagan pa ngayon, uto-uto ang tawag sa mga magulang na nahikayat ni Adele. Pinadalo mo, narinig nila. Uto-uto yung mga magulang ko. Kung hindi mo pinadalo, di wala na siyang narinig na ganun, di ba? Nabawasan pa ngayon yung confusion. Kumbaga, parang sugat lang yan na paulit-ulit mo kinakamot. Kung gusto mong gumaling yung sugat, ay iwasan mo na yung bagay na magpapalala dyan sa sugat na yan. Alam mo na nga may sugat alam mo na nga may sugat, ang ginagawa mo pa, pilit mo pa rin kinakalkal, pilit mo pa rin kinakalikot. Ang mangyayari niya, sa halip na yun ay gumaling, lalo pang lumala. So, kung meron ka ng sugat, yung anak mo, iwasan mo nang magkaroon pa ng lalo pang sugat. Sapat ng ikaw lang. So, papadaluhin mo ba o hindi? Sa ganong klase ng premise, Brad Elias, palagay mo. Ako, kung gano'n, hindi ko siya padadaluhin. Yes. Kasi maaari, maisip mo ron yung mental trauma dun sa bata. Baka kasi mas lalong lumala. And better yet, ang gawin mo na lang, proteksyonan mo na lang sila. Isang possible reason yon para wag mo na silang isama pa. Ang pangalawa, yung hindi ko kayang sabay na ituro sa anak ko kung ano ang totoo sa bahay, tapos
isasalang ko sila sa KNC. Ang mangyayari kasi nun, gaya ng sinabi ko nga kanina, magkakaroon sila ng double confusion eh. Kumbaga double exposure eh. Teka lang, pagdating sa bahay, pwede ang Jollibee. Pagdating sa lokal, bawal ang Jollibee. So, ano ba talaga? Naguguluhan ako sa inyo, mama at papa. So, sino po ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Si kuya na pastor namin o si mama at si papa na parents ko? So, ang nangyayari sa anak mo, nagkakaroon siya ng ng double exposure. Kumbaga, which is which? Saan ako pupunta? Kumbaga, parang sa bahay, tinuturo mo na sa bahay nyo, anak, alam mo, ang Diyos mapagmahal. Alam mo, ang Diyos, anak, ano yan, hindi yan nananakot. Yun yung tinuturo mo sa bahay. Kasi Exeter ka na, Pero pag pinapadalo mo ng lokal, ang maririnig sa lokal, every week na dinadala mo yan sa KNC, matuturuan yan ng manggagawa na ang sasabihin sa kanila, yung lumalaban sa aral, mga antikristo yan. Yung mga lumalaban sa aral ng ating pagsasama-sama, tatamaan yan ng parusa. Yang pagkain ng Jollibee, ng Chicken Joy, bawal yan, paparusahan kayo ni Lord. Yun ang naririnig ng anak mo sa KNC. Ang naririnig ng anak mo, bakit ganun? Ang higpit naman ni God. Sabi ni nanay, pagdating ko sa bahay, ang Diyos ay mapagmahal at hindi nananakot. Ano ang resulta? Ang resulta, ano paniniwalaan ko? Nanay ko ba o mga manggagawa ko? Ayun, pwedeng mangyari yun. Mama, sabi mo, mabait si God, pero bakit ganun? Sabi ni kuya, sabi nung worker namin dun sa teksto, paparusahan daw kami pagka hindi ro kami sumunod kay God. Paano yun? So, nagkakaroon ka agad ng saan ba pupunta o lulugar yung anak mo. Nagkakaroon sila ng self-doubt, nagkakaroon sila ng confusion, nagkakaroon sila ng takot. Sa mga ganyang klase ng sitwasyon, better yet, mas maganda siguro, wag mo na lang padaluhin ang anak mo. Agree ka ba ron, boss? Agree. Lalo na kung ang iyong anak ay meron na siya na tinatawag na rational thinking. Kung medyo may nasa edad na siya ng 13, paakyat, I think mas maganda na wag mo na siyang padaluhin. Oo. Better yet. Mas maganda siguro sa mga ganong sitwasyon, kesa mapahamak pa yung anak mo, ay mas maganda siguro, wag mo lang padaluhin. Anak, parang ganito, Kasi magkakaroon yan ng, ng dalawang mukha ng katotohanan, Na, siguro, wag mo lang padaluhin. Ayun. At pumasok na audio. Ngayon, ang maaring maging resulta niyan, yung bata, magkakaroon siya ng isipin kung saan ba siya papanig. Kasi yung bata, Elius, parang, kumbaga sa estado, kalagayan, alam mo yung sponge? Yes, oo, tawag din very malleable, madaling ihulma ang bata. Sponge, nagre-receive lang siya ng information. Oo. Maaari, yun. Ang mangyayari dyan, tatanggipan niya yung information na nanggagaling sa'yo, tatanggipan niya yung information na nanggagaling sa worker nila. So, to prevent that, yung bang tipong ayokong dumating yung araw na itanong ng anak ko, mami, daddy, alam niyo naman palang mali pala MCGI. Bakit pinadala niyo pa ako ng pinadalo? Palagay mo, di ba pwedeng mangyari yun? Balikan ka ng anak mo? Pwede yun. That's a good point. That's a good question. Malaking tanong yun para sa'yo. Paano mo sasabihin yun? Paano mo sasagutin yun? Na para bang isinosogan niyo pa ako doon? Hindi na pala kayo naniniwala. Pinapapunta niyo pa ako doon. Oo. So, kumbaga, yung possible moral injury sa anak mo, pwedeng maranasan ng anak mo. Maaring mag-cause yun, ng trust issue. Maari lang naman, ugat, trust issue between sayo bilang isang KNC at saka sa magulang. Na, bira naman, nanay ko. Ala ko, totoo. Tapos, ba't pinadali niyo pa ako ng pinadalo? Hindi naman pala. Parang, halimbawa,
Mami, alam mo naman palang meron ditong basag na bote. Alam mo naman pala ritong delikado. Ba't tinayaan mo pa akong maglaro dito? O ayan tuloy, nasugatan ako. So, ang nangyari, maaari pwedeng yung bata, akala ko ba caring mom ka? Ba't pinabayaan mo ko, alam mo naman pala. Baka magtampo pa yun sa'yo, alam mo naman palang may ganun, ba't ginawa mo pa? 'Di ba? So, again, decision mo pa rin yan. Anak mo yan, buhay nyo yan, nasa sa inyo po. So, timbangin nyo yung sitwasyon. Ano ba? Palagay mo, makakabuti ba kung hindi mo napapadaluhin ang anak mo sa ganitong klase ng mga sirkumstansya? Or, makakabuting padaluhin mo pa rin ang mga anak mo? Kayo pa rin ang bahala na magdesisyon. Again, sa summarize ko lang, Bradilyos, there is no such thing as one size fits all rule. Narinig mo na ba yung ganong rule? Yes, oo, DK, no? Kumbaga nga sundan natin, different stroke for different folks, no? Hindi lahat nang ilalapat sa lahat. So, you have to be very considerate, no? Iba-iba ang tao, iba-iba ang pamamaraan. Oo. Hindi po pwedeng ang isang kasya sa akin, kasya sa'yo. Magkakaiba kasi tayo ng sitwasyon. So, i-assess nyo bilang mag-asawa. Pag-usapan nyo, Han, ano ba? Closet tayo. Yes, we understand. Closet tayo. Sa ganong klase ng closet, ano? O papadaluhin ba natin o hindi natin papadaluhin? Piliin nyo kung alin yung mas matimbang. Pero kung halimbawa naman, totally exiter na kayo. Again, that's a different story. Nakita mo kung gaano ka-complex ang pinag-uusapan natin, Bradilyos? Parang ngayon, so may second stage pa lang tayo, ah. Ayun. It really depends on the situation. So if you feel comfortable and you think na this will fit your current situation, then sit down. Talk with your partner and assess things together. And after that, make your own decision. Kayo yung bumuo, desisyon na hindi galing sa sinabi ng kahit na sino, kundi desisyon na galing sa inyong dalawang mag-asawa. O ngayon, eto Brad Ilyos, bibigyan ko, magsisip ako ng kaunti. Kung nasa KNC pa yung mga anak mo, ano yung possible na disiplina or guidance na po pwede mong sabihin sa anak mo? Halimbawa, talagang kailangan nandun pa yung anak mo. Paano mo sila i-guide? Tignan nga, Brad Ilyos, paano mo yung sasagutin? Ano to, as an exiter na, full exit na yung magulang? Oo. Halimbawa, exiter, pero yung nanay, sinasama niya yung kanyang anak. Paano yun? Kasi ibang sitwasyon pa yun eh. Mm-hmm. Ikaw na nag-exit, But ako, no? alam mo sa sarili mo na lokohan na lang dyan. So, may puder ka dun sa anak mo. Paano mo titimbangin yung bagay-bagay doon? Ako, no, sa akin, one thing that I will firstly consider, yung age ng aking anak. Kasi yung reasoning, yung understanding, comes with the age as well. Kasi for example, kung anak ko naman, nasa 7 years old lang, or 6, yung mga 8, naglalaro lang naman sa loob yan eh. So, hayaan ko lang siya dumalo. Pero kung anak ko, nasa 13 na, 12, paakyat, parang ang gagawin ko no, logics, no? Kung kami mag-asawa, pareho, exeter, talagang magdidesisyon na kami na, it's time for you to stop, no, na mag-attend. And here's why. I-explain ko na sa kanya kasi bakit meron na siyang sapat na kaisipan para umunawa. Kasi ang bata, hindi pa niya maiintindihan kung maliit na maliit pa kasi ang thinking ng bata, maglaro. So yung kanyang rational thinking is not really that active pa kagaya ng nasa mga 13 pa akyat. Ayun, that's how I would consider. Yung age, titingnan ko kaagad yan. Oo. Yan ang importante dyan. Kasi ikaw, naniniwala ka na sa sarili mo eh. Naniniwala ka sa sarili mo na kulto yung religion. Pero kailangan minsan napupwersa ka na yung anak mo isama. So para matimpla mo or matimbang mo yung kalagayan ng anak mo para wag siya namang mapasama at mahibuan
ng genes ng MCGI, then kausapin mo after the pagkakatipon. Oh, nak, ano natutunan nyo? Ano tinuro sa inyo? Di sasabihin sa inyo ng bata kung ano natutunan niya. Mag-follow up question ka. O anak, ano sa tingin mo yung sinasabi nila na yon? Palagay mo, tama ba yon or hindi yun tama? Huwag mo kaagad sabihin sa kanila, yon ang tama. No. Bigyan mo sila ng opportunity na mag-isip. I-encourage mo yung critical reflection sa mga anak mo. And do not correct them right away. Kasi pag kinorek mo right away, eh di ikaw na lang din ang nasunod. Diba? Umaga, sabi nila, tapos na laban. May nanalo na. Diba? So kung ano yung sinabi ng anak mo, let him explain. And ask question. Turuan mo siyang mag-isip. Gaya nga ng sabi mo, Bardillos, bata pa lang, try to activate yung kanyang critical thinking. Diba ganun, ano? Mhm. Oo. Ganun din sa doktrina. Kumbaga parang, it's okay, nadala nila kasi that's normal. Pero dapat may detox ka after. Kumbaga, halimbawa, nakita na ng mga anak mo, Papa, dapat po ako bilang babae, mahaba ang buhok. Okay lang yun. Nadala na nila yung doktrina na yun eh. Ang tagal mong sinasama anak mo sa KNC eh. Oh, tungkol sa pag-aabuloy. Nadala na ng mga anak mo yun eh. It's okay. Huwag mo silang kaagad-agad right away. Ay hindi anak, pwede ka na magputol ng buhok. Wag. Bigyan mo sila ng opportunity mag-isip. Oh, anak, yung pagkakaroon ng mahabang buhok, ano narinig mo sa itinuro sa'yo ng worker? So have a conversation with your kids. Kausapin mo yung mga anak mo. And then, samantalang kinakausap mo sila, ask them questions. Na yung sagot nila, sila yung mag-generate according doon sa kanilang immature na klase ng kaisipan. And in the long run, mahahasa rin ang mga anak mo. Ang tawag nila riyan, boss, post-indoctrination debriefing. Kumbaga, yung natutunan ng mga anak mo, unti-unti, binabasag mo. Agree. Yung parang nanood kayo ng cartoons, pinabayaan mo yung anak mo na nanood ng cartoons. Eh nung kasama kang nanood, meron kang nakitang maling information dun sa napanood nung anak mo. Pagkatapos ng episode, kausapin mo. Huwag kang mag-initiate. Oh, anak, mali yung napanood mo na yon. Anak, hindi tama yon. No. Ask a question. Nak, ano nakita mo doon sa sinabi sa show? Di ba mas maganda yung ganong klase ng approach? Yes, oo. Maganda yun, logics. Actually, tama yung sabi mo, no? Ma-activate yung critical thinking, yung rational thinking ng bata o ng anak mo patungkol doon. Kasi nga, tama yung sabi mo na hindi pwedeng sabihin mo kaagad na, ay, napanood mo kanina, mali yun. Anak, mali yan. Lalabas, tinuturuan mo palalo yung anak mo na maging self-righteous. Bakit? Yun ang end effect nun eh, na napaka-vulgar niya, no, kung magsalita. Mali yan. Kasi mamamana niya sa'yo yung ganong uri ng approach na kapag may nakitang mali, teka, mali yan. Hindi ganyan. Anak, mali yan. Tinuturuan mo yung anak mo na maging gago in the future. Ayun. Oo, ikinakahon mo siya. Binibigyan mo kaagad siya ng isang klase ng identity na anak, eto ka dapat. No. Pabayaan mong ang anak mo, makita mo sa kanya kung ano siya at ano ang klase ng talinong meron siya. Oh, anak, eto yung sinabi dun sa show. Oh, ganito yung sinabi dun, di ba? Palagay mo, tama ba yon? Mukhang hindi tama. Bakit mo nasabi? Kasi dad, mali yung ganun eh. Di i-try nating i-google. Tama ba yun o hindi? Di ba? So yung bata, natututo at early age na, oo nga mali nga pala talaga yun. Nagkakaroon siya ng confirmation sa sarili niya na mali nga yun kasi igina-guide mo siya.
Hindi siya natuto ng pagiging tama dahil in-spoon feed mo kaagad. Pinabayaan mo siyang mag-explore sa sarili niya. At dun siya natututo. At yon ang maganda. Kaya kung nasa loob pa ng KNC ang anak mo, ganun mo i-handle ang bata. Dapat meron ka na guidance sa kanila. Kung hindi pa sila talagang totally makaalis. Pero kung halimbawa naman ang anak mo wala na sa KNC, good for you. Di ba ganun yung Bradillos, ano? Yes, oo naman. That's easier for you. Napakadali ng buhay mo kung ganun lang. Ang dali na ng buhay mo, di ba, pagka ganun. So, ano na lang ang gagawin mo? Well, maybe as simple as you just have to provide safe dialogue, conversation sa bahay. Kasi hindi na polluted ang anak mo sa sinasabi ng KNC worker, di ba? Ikaw na lang ang mapapakinggan. So, better yet, kausapin mo anak mo, anak, it's okay. Kung halimbawa man, wala na tayo sa MCGI, that's fine. Bakit? Tingnan mo anak ha, bakit ko sinasabing it's okay kahit wala tayo sa MCGI? Palagay mo, bakit ko nasabi? Ang bata mag-iisip sa isasagot niya o hindi? Mag-iisip siya. Mapupush siyang mag-isip. Yon, mapupush siyang mag-isip. Kasi meron kang leading question na meron kang ilalabas meron kang pupuntahan So gusto mo siyang sumagot na mahihit yung dapat niyang makuhang sagot. Anak, tingnan mo kung bakit hindi masama kung sakaling wala tayo sa MCGI. Yung sinasabi na pag wala ng religion, hindi na mapapabuti. O kung sakaling hindi na tayo magre-religion, pwede ba tayong bumuti? At kung iba man ang religion natin, pwede ba tayong bumuti? O, tingnan mo anak bibigyan kita ng isang logic. Pag-isipan mo lang, anak, kilala mo ba yung tita mo? Si Tita April? Opo, taga Hong Kong. Yung Tita April mong taga Hong Kong, ano religion niya? Born again po yun. Mabait ba tita mo? Hindi. Mabait. So, yung bang pagiging mabait nasa loob lang ng MCGI? O kahit born again pwedeng bumait? Ano palagay mong marirealize ng bata? Oo, sa kanya yon, eye-opening sa kanya yon, no? That's enlightenment sa kanya. Oo nga, no? Hindi kailangan ng religion na particular para maging mabait. Di ba? Nagkakaroon ng eye-opening na sinasabi mo nga, anak, di ba yung pinsan mo si Ashley. Di ba? Hindi naman sa MCGI. Ano religion niya? Saksi ni Jehovah siya, di ba? Mabait ba si Ashley? Palagay mo? Ano ang sagot ng bata? Yes, Dad. Opo. Oo, mabait yun. Pero, hindi sila taga-MCGI. Good people din sila, di ba? So, what do you think? Nakadepende ba kung may religion, anak? Nakadepende ba kung anong religion para maging mabuti kang bata? So, teach your kids how to think. Turuan mo yung anak mo na mag-isip. Kaya kung nag-out man kami ng daddy mo, kung nag-out man kami ng mami mo, palagay mo, magiging mabuti ba kaming parents kahit wala kami sa MCGI? Yes po, Dad. Until today naman, napapansin ko mabuti kayo So, it doesn't make any difference. And now I realize na hindi pala kailangan ng particular religion para maging mabuting tao. Nakita mo? So, through simple communication, hindi mo finifeed sa bata yung, anak, out na tayo ng MCGI Out na. That's it. Hindi. Turuan mo yung anak mong mag-isip. Huwag mong i-spoon feed sa kanya. Kasi that's normal. Anak, it's okay. Kasi dati, sabi ng doktor sa atin, di ba, bawal ice cream. Di ba? Kaya hindi tayo kumakain ng ice cream kasi sabi ng doktor, bawal ang ice cream. Pero anak, nakakita kasi tayo ng bagong doktor. Sabi ng doktor, pwede naman palang mag-ice cream. Kaya kumakain ako ngayon ng ice cream, kumakain ka ng ice cream. Hindi na bawal. Bakit? Sabi ng doktor na bago ngayon,
pwede naman kumain ng ice cream basta controlled lang. Huwag yung aaraw-arawin natin once in a while. Every Sunday, labas tayo, kain tayong ice cream. Oh, okay lang yun. Walang masama doon, anak. So, kumbaga, na-debunk mo na yung isang part ng mentality na natutunan niya before na according sa kanyang pinaniwalaan, masama ang ice cream. So, na-debunk mo na yon. Nagkaroon siya ngayon ng bagong idea. Pwede naman pala yung kumain ng ice cream. So, through simple communication, wag ka lang panatik sa isang perspective. Tingnan mo rin kung ano yung reasonable. Yung iba, tingnan mo kung sa part mo is makakabuti para sa anak mo. Turuan mo yung anak mo maging open-minded. Turuan mo yung anak mo na mag-explore ng maraming bagay. Huwag mo lang siyang ikahon sa isa na, anak, eto ka dapat. Ayun. Sana nagigets ng mga nakikinig, Brad Ilios, yung sinasabi natin sa kanila. Oo naman. I think malinaw na malinaw ito para sa ating mga nakikinig kasi naka very layman's term na yung iyong the way na inilalatag mo siya, no. It's good na talagang kailangan malaman natin, naturuan natin yung ating mga anak na maging open-minded. At gusto ko lang i-segue ito, Logics, no. Being open-minded, no, kasi ito yung lagi kong sigaw kapag nagpo-post ako sa FB, no. Turuan natin yung ating mga anak na maging free thinkers. No, turuan natin sila maging free thinkers, no. And it will begin from becoming an open-minded. So once you become an open-minded child, then that child will be trained as he go on along the way, no? He will become a free thinker. Hindi siya maging palahatol, hindi siya mabilis magbigay ng kanyang conclusion, kundi ang batang ito ay lalaki, natiting kaliwa at sa kanan, sa likod at sa bago siya magbigay ng conclusion o ano man gusto niyang sabihin sa mga bagay-bagay sa buhay na kanyang sinasalamuha. Dahil sa kanyang mga magulang, nagturo sa kanya na ma-activate ang kanyang critical thinking, he became an open-minded, he became a free thinker. Ayun. Thank you. Yun. So, yun yung magandang ituro sa anak. Turuan mo siya na, anak, huwag kang isang side lang. Dapat titingnan mo yung the other side of the coin, ika nga. Tapos, dun sa anak mo, albawa, natutunan niya yung tungkol sa Jollibee, tungkol sa halal, tungkol sa damit. It's okay. Huwag mong agad-agad alisin sa kanila. Kasi ano yun nakamihasahan nila yun Pwede mo naman kasing gamitin yung naging habit nila na yun, para unti-unti mo siyang sirain in the long run. Hindi mo naman kaagad-agad mabibigla yan Siyempre, ang bata, natututo naman yan as you move along. Kumbaga, nag-e-evolve naman yan You do not have to erase kung ano man yung natutunan ng bata in the past. Yung natutunan niya, pwede mong gamitin yon bilang entry point para turuan mo yung anak mo na mag-isip at hindi lang basta sumunod ng sumunod. Halimbawa, anak, narinig mo ba sinabi sa lokal na antikristo kami? Narinig mo, di ba? Yes, that's true. Yun kasi yung ginagawa nila pagka ang isang family maglilib na ng church, ang sasabihin, mga antichrist. Bakit? Para yung mga nasa loob pa, takutin nila. Para wag maglib kasi tatawagin ding antichrist. So, normal yan, anak, na ginagawa talaga ng mga religious organization. Gawain niya ng mga antawag dyan, cultist religion. At normal yung nangyayari. Kaya kung sakaling marinig mo kami, yun ang sinasabi sa amin, it's okay. Trabaho talaga nila yan. Ngayon, ang kasunod lang dyan, anak, huwag ka lang basta-basta maniniwala. Dapat matuto ka namang magtanong. Dahil okay lang, anak, ang magtanong. Halimbawa, tinanong, Daddy, bakit Antikristo ang tawag? And then, that's the time that you have to explain kung bakit Antikristo. At dapat meron kang reading sagot para doon. Kaya sabihin mo lang sa anak mo, anak, okay lang yan. Basta huwag kang maging sunod-sunuran. Kasi yan ang mangyayari pagka ikaw ay sunod-sunuran, magiging biktima ka ng kulto.
Kaya wag mong i-spoon feed yung belief mo sa anak mo. Turuan mo silang mag-isip, turuan mo silang sa sarili nila on their own, gumawa sila ng paraan para ma-realize nila yung isang bagay na nangyayari sa kanilang pananampalataya. Parang halimbawa, parang kung halimbawa mayroong may news sa TV, tanungin mo yung anak mo, o anak, yan, narinig mo yung balita na yan. Ano masasabi mo dyan? I-engage mo ang anak mo. Huwag mong sabihin sa anak mo na, anak, masama yan. Hindi, tanungin mo sa kanya. Yung nakita mo na yan, anak. Okay ba yan o bad? Iyaan mo siya ang magdesisyon. Huwag mong agad sabihin, anak, ang nakita mo bad. Kasi pag ano palagay mo, Ilyos, ang kahibaan nun? Pag sinabi mong, anak, yung nakita mo bad yan. Kesa dun sa, anak, ano nakikita mo? Mabuti ba or bad? Well, logics, no? Hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na i-express yung kanyang malayang kaisipan. So, hindi mabubukas sa kanya yung open-mindedness kapag ganun ka. Lalabas, diktador ka. Diktador ka. Kasi binigyan mo na kaagad ng conclusion ng galing na sa'yo eh. Hindi sa kanya nang galing eh. So, imbis na sabihin mong, anak, masama yan. Explain the reason. Ask. Tanungin mo. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa ganyang klase ng sitwasyon, anak? Ano gagawin mo? Yun. Parang pagka may exam, wag lang aralin yung sagot. Dapat, tanungin mo. Anak, paano mo nalaman na ang 25 divided by 5 is equals to 5? 25 divided by 5, Brad Ilyos, ilan? 5 po ba, teacher? 25 divided by 5. 5 is 25 divided by 5 is 5 because 5 times 5 is 25. Yun. So, bakit naging 5 ang sagot mo sa 5 divided by 5? Hindi lang basta alam mong 5. Dapat alam mo siyang i-justify kung bakit sa 5. Paano mo papatunayang 5 nga talaga ang 25 divided by 5? Kasi, pag pinuntahan mo naman ang multiplication, 5 times 5 is equals to 5. Tama ba? 5 times 5 equals to 25, di ba? 25 divided by 5 is 5. So, Tagalugin mo man, ang ibig lang sabihin dyan, anak, ganito. So, yung 25, hahatiin mo raw sa tigli-5. Ilan yun? So, ang bata ngayon, gagawa ngayon siya ng experiment, di ba? Bigyan mo ng stick. Ito anak, stick, 25 yan. Yang 25 na yan, hatiin mo daw sa tigli-5. So, ilang 5 mayroon sa 25? Di yung bata ngayon natututo. Okay. Kaya pala 25 divided by 5 kasi itong isa 5, itong isa 5, itong isa 5. So, 15 na. May dalawa pang 5. So, plus 10. Kaya 25. So, alam ng bata kung bakit 25 divided by 5 is 5. Nagagets mo yun, boss? Yes, opo. Malinaw na malinaw. At yun ang mas maganda, na ang bata, tinuturuan mong mag-isip. Yun ang sinasabi natin. Teach your children how to think. Huwag mong basta lang turuan na ang anak, 10 times 10, 100. Paano po naging 100? Basta, huwag kang makulit. 100 yun. Palagay mo, Ilyos, ano mangyayari pag gano'n na natutunan ng anak mo? Well, ang mangyayari, yung anak mo may alam sagot pero hindi niya naiintindihan yung sagot niya. That's the problem. Tama yun. Kasi, taong bayan, hindi nyo po kasama habang buhay ang anak nyo. That's the reality. Darating ang araw, mawawala tayo sa mundo. Pero yung utak niya, kasama niya po yun araw-araw ng buhay niya. Ikaw po pwede kang mawala. Kaya turuan nyo ang anak nyong gamitin ng utak nila. Gaya
ng masamang nangyari sa atin. Na biktima tayo ng hindi gumamit ng utak. At yan ang nangyayaring kasalukuyan right now. Dun sa mga ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin. Ang utak ginawang pan-display, hindi ginamit. Ayun. Kaya sa mga punto na yan, sana may mga bagay kayong napag-iisipan, Brad Elios, Ako segue na sa ating final chapter nitong ating episode, Hindi ko napapahabain pa kasi meron akong nakita dun sa isang post. Baka po pwede 1 hour to 1 hour and a half lang daw. Kasi yun daw 2 hours, ang hirap daw panoorin. Bibigyan ko lang ng hostisya para naman huwag siya masyadong gabihin. Pero haba pa rin. Oh, I agree, no? Logics, no? That's very important, no? Na, kumbaga, let's make it short and concise. Bakit? Kasi para sa iba, madali nilang madadigest. Kasi sometimes, so the longer we go, the more difficult for them to understand. Para tayong sabi nga nila, yung basong puno na, binubuhusan mo po ng tubig, tumatapon lang. Wala na silang na-absorb. Mm-mm.